Taong 1969, kung kailan pinaniniwalaang unang nakatapak ang tao sa buwan. Dito ay hati ang opinyon ng marami. Ang iba ay naniniwala dahil sa mga ebidensyang lumabas. Ang iba naman ay sinasabing gawa-gawa lamang ito ng mga tao. Pero alam nyo ba mga chip, na ang mga astronomer, mga scientist at ang NASA ay naglabas ng isang nakakagulat na pahayag. Ang planong muling pagpunta ng tao sa buwan sa taong 2025. Ito ang Artemis Mission. Ngayon ay tatalakayin natin ang planong ito ng mga eksperto. Dahil kung magkataong matupad ang panukalang ito, ay malamang ang mga agam-agam at tanong sa mga isipan ng tao na kung totoo bang may nakatapak na sa buwan ay matutuldo ka na. Dahil maaaring masaksihan mismo ng ating mga mata ang muling pagtapak ng tao sa buwan. Pero ano nga ba ang planong ito ng NASA? Paano sila pupunta doon? At bakit kailangan pa nilang puntahan ang nananahimik nating buwan? May benepisyo ba ito para sa sangkatauhan? At higit sa lahat, ay makakaapekto kaya ito sa Earth at sa ating buwan? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin to mga chip. Ito ang Artemis Program, ang muling pagtapak ng tao sa buwan. Apollo 11. Ito ang pinakaunang misyon ng tao papunta sa buwan. Naganap ito noong July 1969 sa pangunguna ng astronaut na si Neil Armstrong. At nasundan ito ng 5 pang sunod-sunod na mga Apollo mission. At taong 1972 naman ang huling pagkakataong makatapak ang tao sa buwan. Sa pangunguna ito ng astronaut na si Harrison Schmitt, ang huling taong naitalang nakatapak sa buwan. 6 na matagumpay na misyon na ang naitala sa kasaysayan sa pagtapak ng tao sa buwan simula ito noong 1969 hanggang 1972. Madaming konspirasi ukol sa mga datos na ito mga chip. Ang iba ay naniniwala, ang iba naman ay malaki ang pagdududa sa mga Apollo mission na ito. Mula noong 1972 ay hindi na naulit pa ang pagtapak sa buwan. Dahil bukod sa napakamahal ng gastos sa pagpapadala ng tao dito, ay nag-focus na lang ang NASA sa mga robotic technology upang kumuha ng datos sa buwan. Hanggang dumating ang taong 2019 nang naglabas ng pahayag ang NASA na plano ulit nilang magpadala ng tao para tumapak sa buwan. Pero hindi lamang ito basta plano mga chip. Mas advanced na ang gagawing mission na ito. Ito nga ang Artemis Mission. Nakuha ang pangalang ito mula sa Greek mythology na kapatid ni Apollo, kaya pinangalanan itong Artemis. Ayon sa NASA, ang layunin ng Artemis Mission ay ang bumalik sa buwan at magsisimula ito sa taong 2025. Pero hindi lang ito isang misyon ng pagtapak sa buwan. Ang Artemis ay nagpaplanong magtayo ng mga istruktura sa buwan na magsisilbing base para sa pagsasaliksik, pagkuha ng experience at pagtatayo ng mga teknolohiya na magsisilbing paghahanda naman para sa mas malaking misyon pa. Ito ang pagpunta sa Mars, the Red Planet. Tila masyado mataas ang ambisyon ng mga taong ito mga chip no? Pero ito mismo ang nilabas nilang mga pahayag mula mismo sa NASA. Ayon sa mga scientist, ay susubukan nilang lumikha ng mga sustainable resources mula sa tubig at mineral ng buwan upang makatulong sa mga astronaut sa pananatili dito. Bali mga chip, ang buwan ang magiging launching pad para mas malapit ang pagmumula ng mga astronaut patungong Mars. Isang napakataas na misyon ito mga chip, pero kung magkataong magtagumpay ang mga astronomer dito, ay posible talagang makapunta ang mga tao sa mas malayong parte ng kalawakan. At dagdag pa dito, sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon na tayo ng isang babae at mga astronaut mula sa ibang lahi na susubukan tumapak sa buwan. Tinawag nila itong Artemis Generation, isang simbolo ng pagbabago at makabagong eksplorasyon ng sangkatauhan. Pero sa planong ito ay kinakailangan ng napaka-advanced na technology para maisagawa. Ang malaking misyon ng Artemis program ay pinagtibay sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya at istruktura. Narito ang 4 na pangunahing technology na gagamitin sa programa.
Una ay ang Space Launch System o SLS. Ito ang tinaguri ang pinakamalakas na rocket na gawa ng NASA. Ito ay magbibigay ng sapat na puwersa para dalhin ng mga astronaut at mga kagamitan nila papunta sa orbit ng buwan. Pangalawa ay ang Orion spacecraft. Ito ang magsisilbing tahanan ng mga astronaut sa buong biyahe papunta at pabalik mula sa buwan. Mayroon itong advanced life support systems at mga heat shields na kayang pumrotekta mula sa matataas na temperatura. Gagamit din sila ng Gateway Lunar Outpost. Ito ay isang mini station na iikot sa orbit ng buwan. Magiging platform din ito ng mga astronaut para sa kanilang mga lunar landing at magsisilbing imbakan ng mga supplies. May kakayahan din itong i-modify para sa mas matagalan pang mga misyon sa hinaharap. At panghuli ay ang Human Landing System. Ito ang mga landing vehicles na dadalhin ng mga astronaut mula sa gateway papunta sa mismong lunar surface. Kabilang sa mga kasalukuyang kontraktor nito ang SpaceX na pagmamay-ari ni Elon Musk. Gumagamit ito ng isang customized Starship model upang mapanatiling ligtas ang paglanding at pagbalik ng mga astronaut mula sa buwan. Grabe ka-advance ang teknolohiyang gagamitin ng NASA mga chip, bukod sa napaka-advance and napakamahal pa ng mga ito. Pero syempre, hindi matutupad ang mga plano na ito kung walang mga matatapang na astronaut ang makikipagsapalaran papunta sa ating buwan. Sa una ay magpapadala sila ng 4 na astronaut para libutin lang muna ang orbit ng buwan sa loob ng 10 araw. At para obserbahan din ang lugar sa buwan na pagtatayuan ng kampo paghahanda sa susunod na Artemis mission. Ang grupo ng mga astronaut na ito ay pinangungunahan ni Commander Reid Wiseman. Kasama niya dito si Victor Glover, ang magsisilbing piloto nila. Kasama din si Christina Koch at Jeremy Hansen, kapwa mga specialist sa gagawing misyon. Silang 4 ang pinaplanong lumibot sa buwan sa September ng taong 2025. Ang Artemis mission ay nahati sa 3 bahagi. Una ay ang Artemis 1. Ito ang una sa mga test flights ng Artemis program. Matagumpay na na-launch noong November 16, 2022. Ang unang bahagi na ito ay isang uncrewed mission. Ibig sabihin, walang taong kasama sa misyon. Ang layunin lamang ay subukan ng mga bagong space launch system at Orion spacecraft sa buwan para matiyak ang kaligtasan at kakayahan ng mga ito para sa mga susunod na manned lunar mission. At naging matagumpay nga ito mga chip. Nakabalik ang Orion spacecraft noong December 11, 2022 sa may Pacific Ocean. Senyalis ito na handa na ang mga gagamitin sa susunod na misyon. Ito nga ang Artemis 2. Ang Artemis 2 ay nakakasana na ilunsad sa September 2025. Ito ang kauna-unahang crewed mission ng Artemis. Ang layunin nito ay hindi muna tumapak sa buwan, kundi umikot muna sa orbit ng 10 araw. Kasama nga dito ang 4 na astronaut sa pangunguna ni Commander Reid Wiseman. At ang panghuling bahagi ng Artemis program ay ang Artemis 3, ang pinakahihintay na misyon. Ito na ang misyon na magdadala ng tao sa surface ng buwan para tumapak dito sa unang pagkakataon mula 1972. Dito, ang NASA ay magpapadala ng 2 astronaut upang lumapag sa South Pole na bahagi ng buwan. Ang layunin ay para ma-explore, pag-aralan ng lugar at itest ang mga kakailanganing gamit para sa mga susunod pa na lunar mission. Ang estimate ng NASA ay tumigil ang astronaut sa surface ng buwan sa loob ng 6 na araw. Mas matagal ito kumpara sa 21 hours lang ng Apollo mission. Isang napakataas na ambisyon ng tao kung titingnan. Pero mas mataas pa ang tunay na hangarin ng Artemis mission na ito mga chip. Ang buwan ay hindi lamang ang layunin ng Artemis program. Ang pagtungo sa planetang Mars ang pinakapakay nito. Bali ang mga gagawing tirahan ng mga astronaut sa buwan ang magiging prototype na tirahan para sa Mars. Gagamitin din ang mga local resources ng buwan upang mabawasan ang pagkuha ng supply mula sa Earth. Ang mga technology naman tulad ng oxygen generator at deep space communication ay susubukan din sa surface ng buwan para sa paghahanda sa pagtapak sa Mars na mas malayong misyon sa hinaharap.
Talagang napakalaking mission ito ng mga tao kung titignan mga chip. Dahil kung sa buwan pa nga lang na may 384,000 kilometers ang layo mula sa Earth ay napakadelikado ng puntahan, paano pa kaya sa Mars na may 225 million kilometers ang layo mula sa atin? Kayo mga chip, ano sa palagay niyong mangyayari sa mission na ito ng NASA? I-comment nyo sa baba at pag-uusapan natin yan. Anyway, subaybayan pa natin ang mga susunod na magaganap sa Artemis program mga chip. Kaya huwag mo kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na upload. Hanggang dito muna ang video natin mga chip. Hanggang sa muli.